Praise God, magandang umaga po sa inyo lahat. Malito po ang ating pong I love you, Holy Spirit. Our morning prayer to the Lord. Kataparan mo, Diyos, tunay at dakila. Pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aking puso, sa aking buhay, paborit pagsambay alay. Bukas nun ngayon magpakailanman, luwalhatin ka. Katapanan mo, Diyos, tunay at dakila. Pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aking puso, sa aking buhay, papurit pagsambay yalay. Bukas nun ngayon magpakailanman, luwalhatin ka. Kataparan mo, Diyos, tunay at dakila. Amen, Lord Jesus. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aking puso, sa aking buhay, papurit pagsambay yalay. Hallelujah to the Lamb. Luwalhatin ka. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside of me. Hallelujah to the Lamb. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Hallelujah to the Lamb. Fill us with your power. Live inside of me. You're the living water, never drying fountain, Comforter and Counselor. Take complete control. Welcome, Holy Spirit. Yes, we welcome you, Holy Spirit. We are in your presence. I love you, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Fill us with your power. Live inside of me. I just want to praise
Lift my hand and say, Amen. I love you. You are everything to me. And I exalt your holy name. And I exalt your holy name. And I exalt your holy name on high. I will come and bow down at your feet, Lord Jesus. In your presence there is fullness of joy. Hallelujah. There is nothing, there is no one to compare with you. I take pleasure in worshiping your name. Hallelujah. I just want to praise you high. Lift my hand and say, I love you. You are everything to me. And I exalt your holy name. And I exalt your holy name. And I exalt your holy name on high. God is so good. Hallelujah. God is so good. Hallelujah. God is so good. He's so good to me. God answers prayer. Hallelujah. God answers prayer. Hallelujah. God answers prayer. He's so good to me. God answers prayer. Hallelujah. God answers prayer. Hallelujah. God answers prayer. Is so good to me. Mahal kita, o aking Panginoon. I love you, God the Father. I love you, God the Son, Jesus Christ. And I love you, Holy Spirit. Ikaw lamang, higit na kailangan ko. Ang makilala ka, paglingkuran, hangat ng puso ko. Salamat
kanabaka masikilebo shandalalay. Ka lamang higit na kailangan ko. Amen. Ang makilala ka, paglingkuran ang atang puso ko. Salamat po Diyos, ako'y inibig mo. I sit in the sanctuary, I see thy power and thy glory. Thou art high and lifted up, exalted in thy holy place. How I worship thee, how I worship thee, for thou art high and lifted up, exalted in thy holy place. I sit in the sanctuary, I see thy power and thy glory. Thou art high and lifted up, exalted in thy holy place. How I worship thee, how I worship thee, for thou art high and lifted up, exalted in thy holy place. For thou, O Lord, art high above all the earth. Thou art exalted para above, O God. For thou, O Lord, art high above all the earth. Thou art exalted para above, O God. I exalt thee, I exalt thee, I exalt thee, oh Lord, Rabashikarabarayandere, I exalt thee, I exalt thee, I exalt thee, oh God.
glorify your name, O Lord. I glorify your name forever and ever. I worship you, my God, and I glorify the name. We worship you forever. Hallelujah. 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 Glory to God in the highest. Oh, hallelujah. 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 We worship and adore you forevermore. Heavenly Father, marami pong salamat o Diyos sa panibagong araw na pinagkaloob mo sa amin. Thank you, Father God, sa programang I Love You, Holy Spirit, na ang iyong mga anak at kaming lahat, O Lord, ay pinagpapala mo, pinalalakas, pinalulusong, pinagpapalang spiritual in Jesus' name. Heavenly Father, tinataas ko po, Panginoon, sa iyo lahat ng mga born again, born of God, born of the Spirit, lahat ng heavenly citizen of the kingdom, balut ang lahat ng dugo ni Jesus here in the Philippines and around the world, in the name of Jesus. And let there be great revival and great awakening, yes, O Lord, to all the world, in the name of Jesus. Continue to manifest your great power, great anointing to every one of us. Clothe in every one of us the robe of righteousness. Surround us and our family with your angels shoulder to shoulder. Yes, O God, to deliver your people and surround us also with your love in the name of Jesus. Heavenly Father, marami pong salamat at sa lahat ng tahanan na pinapasok ng amin pong I Love You, Holy Spirit, opisina, trabaho, hanap buhay, ay pagpalain mo, Lord. We decree and declare prosperity. We decree and declare the mighty presence of God for multiplication, for the fruitfulness in Jesus' name, and for the abundance of blessings in Jesus' name. We decree and declare, O Lord, this year 2026, O Lord, you will continue to manifest your power to all Christians and to the unbelievers, O Lord, to all the whole world. Let there be salvation. Lord, we decree and declare salvation has come to them. In the name of Jesus, we pray, O Lord, the year of the Lord's favor, the year of salvation has come to every nation, to every community, provinces, cities, O Lord, to all areas of Luzon, Visayas, Mindanao, in Jesus' name. At kinakansel namin lahat ng gawa ng diablo, Lord, whatsoever we shall bind on earth shall be loose, whatsoever we shall bind on earth shall be bind in heaven, and whatsoever we loose on earth shall be loose in heaven. We bind all the works of the devil, all demonic spirit of fanaticism, hindering spirit, yes, occultism, yes, premature death, sickness, disease, poverty, and all the works of the devil. Get of all God's people, get out of this nation in Jesus' name. And by the power of the Holy Spirit, release salvation to every houses, Lord.
Hayaan mo, Lord, the whole family become born again in Jesus' name. At sa bawat pamilya, winawasak namin lahat ng trouble in marriage life, lahat ng demonic spirit ng family alienation, get right now. Even demonic spirit ng lahat ng klase ng vices, sigarilyo, yes, nicotine, yes, in the name of Jesus, vaping, yes, in the name of Jesus, lahat ng demonic spirit of alcoholism, drug addiction, yes, we rebuke that spirit, even the spirit of gambling, lahat ng mga trouble in the family, yes, we rebuke that spirit, get right now, alis sa bawat pamilya in Jesus' name. At nire-rebuke din namin sa bawat pamilya lahat ng sakit, karamdaman, kahirapan, premature death, all kinds of sickness and disease. We rebuke that spirit, get right now in the name of Jesus. And we declare good health, wealth, honor, and blessing to your people right now in the name of Jesus. Pagpalain mo rin, O Lord, lahat ng GCD family, Quezon City, Marilao, yes, North Sagaray, Cavite, Baclaran, Barangay Holy Spirit, Rincon, Valencia, praise be the Lord, San Jose del Monte, yes, Bocaue, lahat ng aming gawain, O Lord, all over Metro Manila and Bulacan, at gayon din naman lahat ng GCD family here in the Philippines and around the world, sa pamumuno ng aming Bishop Ted Malangin and Reverend Lily Malangin, at gayon din naman sa lahat ng mga listener, pati ang aming partner na I Love You Holy Spirit, ay pagpalain mo, Lord, balutan lahat sila ng dugo ni Jesus, at bigyan pa kami lahat ng mahabang buhay in the name of Jesus. Kaya marami pong salamat. We decree and declare in the name of Jesus, long, satisfied life, good health, wealth, honor, and blessing to every one of us in Jesus' name. And a special prayer, O Lord, I pray in the name of Jesus. Yes, continue to cover Brother Alvin by your precious blood of the Lamb. Yes, O the Lord, in Jesus' name. At hayaan mo, Panginoon, at patuloy siyang balutan ng dugo ni Jesus, pagalingin yung kanyang shoulder in the name of Jesus. And we rebuke all the works of the devil, get of him. And I loose the healing power to his shoulder. Yes, in the name of the Lord, ang manugang niya ating miles in Jesus' name. Oh Lord, marami pong salamat at sa araw po nito'y pagpalain mo, Lord, ang aming pagbubulay-bulay ng salita. At marami ding salamat, O Jesus, for all your blessings, O Lord. At continue to bless your people in the name of Jesus. At thank God also for the blessings that you have given to Pastor Michael Merced sa kanyang celebration ng kanyang karawan kahapon. Thank you, Lord, at patuloy mo siyang gamitin for your glory alone in the name of Jesus. Thank you, Lord. Amen. Okay po, magandang umaga po sa inyo lahat. Muli, ito po ang ating pong I Love You Holy Spirit na inyo pong mapapakinggan, makakasama every 5:30 in the morning until 6:30 dito po sa oras ng Pilipinas at sa iba't ibang bansa. Ang dyan po ay good evening. Kaya God bless you sa Amerika, sa Australia, sa Canada, sa UK, Europe at iba't ibang bansa. Ang pagkapala ng Diyos ay sumanyo lahat. Okay po, sa oras po na ito ay patuloy po natin ang manifestation of God's great anointing o resulta ng pagkapala ng ating Panginoon in Isaiah 61. Praise God.
At ito po yung ating pong pinanghawakan for this year. Kumanda po tayo dahil ito po yung ating pong mula sa Isaiah 61. Praise God. With the declaration of our Lord Jesus Christ, that the Spirit of the Lord is upon me because He anointed me to preach the gospel to the poor. At ito po ang ating pong year 2026. There will be manifestation because of God's move of God through His anointing. We can experience complete deliverance from poverty, from oppression, from sickness and disease, sorrows, and all kinds of bondage and oppression. Secondly, in Isaiah 61 verse 2, we can experience God's favor. Kaya, favor. Luke chapter 4 verse 19, the year of the Lord's favor has come. Kaya ang pabor ng Diyos ay maranasan nating lahat. Katulad ni Jesus, He increased in wisdom, stature, favor with God, and favor with man. Number 3, verse 3, let there be an overflowing blessings to every one of us. At ang sabi nga ng Bible doon ay joyous blessings instead of mourning. Kaya po, we declare our 12 months of this year. Every month, we can experience joyous blessings. God will give you a crown of beauty instead of ashes. And you will have a joyous blessings. Yes, masayang pagkapala. Praise God. Sapagkat pinangako ng Diyos, John chapter 1 verse 16, that in the fullness of Him, we all receive blessings after blessing. Yung blessings po, kasama rin po dyan, yung 3 John 2, I wish above all things that thou mayst prosper, be in good health, even as thy soul prosper. Pinagpalang kaluluwa, spiritual, at maging pinagpalang physical. Kaya purihin ang Panginoon. And number 4, ay there will be restoration. Lahat ng nasira, nawasak, at kailangan ng repair. There will be there will be a rebuilding, repairing, and restoration. Kaya Isaiah 61 verse 3, they will rebuild ancient ruin, repairing cities destroyed long ago. They will revive them. Kaya ito pong taon na ito, there is a restoration move of God to every one of us. Praise the Lord. At God will rebuild you. Muling itatayo. No? Kaya kung nawalan ka ng tahanan, nakaraang panahon, bibigyan ka ng Diyos. Ipagtatayo ka ng Diyos ng bagong bahay. Ipagtatayo ka ng church, ipagtatayo ka ng Diyos ng hanap buhay, ipagtatayo ng Diyos pati yung spiritual na buhay, palalakasin ng Panginoon. And repair, kaya lahat ng gusto magpa-repair ng bahay, sasakyan, o anumang dapat i-repair, relationship, God will repair it and revive everything. Bubuhayin muli ni Lord lahat ng nangamatay, no? Para bang yung mga sinabi kay Ezekiel, Ezekiel, mabubuhay ba ang mga buto na ito? Yes, O Lord. You know it, Lord. At susunod po ay yung verse 6. Sabi po ng banal na kasulatan, verse 6. Verse 5, I will restore the years, yes. Okay. And there will be a double anointing. Yung pinaka-last verse, instead of shame, I will give you double honor, double prosperity in your land, and everlasting joy will be yours. Kaya hindi ka na mapapahiya. Kung na nakaraang taon, maraming taon, ikaw'y napahiya,
nabuli ka, pinahiya ka, you will enjoy double share of honor, pararangalan ka ni Lord. And you will possess double portion of prosperity in your land. Kaya humanda ka because you will possess a double portion in your land, and everlasting joy will be yours. Bibigyan ka ng Diyos ng pangsawalang hanggang kagalakan, hanggang sa pagbabalik ni Jesus Christ. Kaya with the Holy Spirit, with the joy of the Lord is our strength, let's experience this year 2026, the everlasting joy, praise the Lord, and a double portion of prosperity. I pray, let there be a double portion of prosperity in your life, in your business, in your company, in your job, in your occupation. Yes, in Jesus' name. Hallelujah. Okay, tutuloy po natin ito at tayo po'y dadako sa Isaiah 61 verse 8. Basahin mo natin Isaiah 61, 8 to 11. Sa English muna, then Tagalog. At by the way, thank you. God bless you, Sister Alice Shua. You are blessed by God. And thank you for your gift. God bless you. And more blessings to your family in Jesus' name. For I, the Lord, love justice. I hate robbery and wrongdoing. I will faithfully reward my people for their suffering and make everlasting covenant with them. Praise God. Their descendants will be recognized and honored among the nation, and everyone will realize that they are the people that has blessed. Praise God. I am overwhelmed with joy in the Lord my God, for He has dressed me with a clothing of salvation and wrapped me in a robe of righteousness. I am like a bridegroom dress of the wedding of bride with her jewels, and the sovereign Lord will show His justice to the nation of the world. Everyone will praise Him. His righteousness will like His gardens in early spring, and with plant springing up everywhere. Praise God. Amen. Tagalog. Sapagkat ako, ang Panginoon, ay nagnanais ng katarungan. Galit ako sa mga pagnanakaw at iba pang kasamaan. Sa aking katapatan, gagantimpalaan ko ang aking mga mamayan at gagawa ko ng walang hanggang kasunduan sa kanila. Ang lahi nila'y magiging tanyag sa mga bansa. Lahat na makakita sa kanilang sabing sila'y mga taong pinagpala ng Panginoon. Praise God. Sino kaya yon? Nalulugod ako sa Panginoon kong Diyos dahil para niya akong binihisan ng kaligtasan at tagumpay. Para akong ikakasal na may suot na katulad ng magagarang damit ng pari o babaeng ikakasal na may mga alas. Sapagkat kung paanong tiyak na sa lupa'y tutubo ang mga binhi, ang tagumpay at katwiran na may tiyak pang magagaling sa makapangyarihang Panginoon at siya'y pupurihin ng mga bansa. Ang Diyos po ang nagpala sa pagkabasa ng salita ng Panginoon. Ituloy po natin po because of the anointing of our Lord Jesus Christ. Praise the Lord. There will be a manifestation of all the blessings, the manifestation and result of the anointing of the Lord Jesus Christ. Na ito rin po ay tupad niya in the New Testament in Luke chapter 4, verse 18 and 19. Yes, the Spirit of the Lord is upon me because He anointed me
Praise God. Ngayon, verse 8 po, sabi rito, For I love justice and I hate robbery and wrongdoing. I will faithfully reward my people for their suffering and make an everlasting covenant with them. Praise God. Una, because of that anointing, God will destroy all kinds of injustices. God will remove, God hates robbery and wrongdoing. You know? Kaya napakahalaga po nito na because of the Lord Jesus Christ, ayaw ni Lord na merong injustices. I hate robbery, ayaw ni Lord ang mga pagnanakaw or yung tinatawag na stealing or robbery. Ayaw din ni Lord yung mga wrongdoing, you know. Kaya God will set us free, even the nation, even to our community, to every family. Yes, God will protect us from robbery, and God will bless us in the name of the Lord to walk in righteousness, because of God hates injustices. Kaya nakasabi po sa Bible, in Hebrews chapter 1 verse 8 and 9, But to the Son he says, Your throne, O God, endures forever and ever. You rule with scepter of justice. You love justice and hate evil. Yan, namumuhay in Lord sa mga masama, and God loves justice. Kaya ayaw ni Lord ang mga oppression, ayaw ni Lord ang mga inapi, masyadong pinagsasamantalahan ang mga bayan o bansa. Gusto ni Lord merong justice, katarungan, no? At I hate evil. Therefore, God, your God, has anointed you and pouring out the oil of joy on you more than anyone else. Kaya gayon din naman kapag tayo po bilang mga anak ng Diyos, we hate robbery, we hate evil and love justice. God will give us anointing power of the Holy Spirit, oil of joy, above our companion. Kaya po si Jesus Christ, when He was here, He set the captives free, He released the oppressed, at lahat po ng mga inaapi, ay nagugutom, nauuhaw, lahat ng mga naghihirap ay talagang tinulungan ni Lord. He went about doing good and heal all that oppressed of the devil, because God was with him. Kaya bilang tayo po ay mga Christian, or tayo pong lahat ay pinagpala ni Lord, we need to be excel, We need to be excellent in doing good, so that we can destroy the works of the devil in our lives. Romans 16:19 and 20. But everyone knows that you are obedient to the Lord. This makes me very happy. I want you to be wise in doing right and to stay innocent of any wrong. Be excellent of what is good and be innocent of evil. Then the God of peace will soon crush Satan under your feet. May the grace of our Lord Jesus Christ be with you. Kaya po, we can destroy our enemies. You can crush Satan under your feet. Sa bawat paggawa natin ng kabutihan, we become excellent in doing good. Yes, at yan po ay because of the anointing, doing good because of the anointing. Napakahalaga po niyan. We can destroy, we can crush Satan under our feet shortly in Jesus' name. Kaya sa Micah chapter 6 verse 8, sabi niya rito, Know, O people,
that the Lord has told you what is good, kung ano daw po ang mabuti. And this is what requires of you. Gusto ng Panginoon for this year 2026 to do what is right. Gawin natin kung ano ang tama, to love mercy. Ipakita natin yung pagmamahal natin sa ating kapwa. Mapagpatawad po tayo. Be kind, be good. Yes, be merciful. Praise God. For God is a merciful God. And to walk humbly with your God. At tayo pong lahat ay lumakad na may pagpapakumbaba sa ating Panginoon. Amen. At ang sabi nga ng Bible ay, sabi ni Lord, I hate robbery. Kaya yung mga anak ng Diyos sa year 2026 ay pinanunumbalik ni Lord sa Malakay chapter 3. Sabi ni Lord, manumbalik kayo sa akin, return to me. Sabi po ng banal na kasulatan, basahin natin. At isa po sa mga marami po mga nagnanakaw, pero minsan nagsabi rin po ang Bible na nananakawan din ba ang Diyos? Okay, ninanakawan daw ba natin ang Diyos? Kaya sabi ni Lord, manumbalik tayo kay Lord. Sabi rito, in Malakay chapter 3, verse 8. I am the Lord, I do not change. Verse 6. Kaya sabi dito, now return to me, I will return to you, says the Lord of heaven. Sa verse 7, but you ask, how can we return when we have never gone away? At ba't kami magnunumbalik? Hindi naman kami naliligaw o umalis. Should people cheated God? Yet you are cheated me. Nananakawan ba ng tao ang Diyos? Sabi ni Lord, yes. What do you mean when did we ever cheat God? Kailan namin ninakawan ni Lord? You have cheated me of the tithes and offering due to me. Ninanakawan po natin ng Diyos sa magitan po ng dahil po sa tithes and offering. Kaya po marami po nagtuturo ng mga pumipigil ang tao ay mag-tithes and offering. Sapagkat sabi do ito po ay Old Testament. At kapag ito rin po yung maraming pumipigil para lahat po maging biktima, maging magnanakaw po. Pero gusto ni Lord na manumbalik ang tao sa Diyos at maranasan ang sobra-sobrang pagkapala. God will remove devourers in our lives. God will remove the devourers. At nais ni Lord na ma-pour out yung blessing sa ating lahat. Kaya year 2026 ay talagang tayo pong lahat ay maging matatag at malakas ang pananampalataya sa pagbibigay po natin ng ikapu and other offering. Kaya may nagtatanong, ito sa Old Testament, ito ba ay pinutol ni Jesus o kinontra ba ni Jesus nung panahon noon? Sa Matthew 23:23, basahin natin. Kausap ni Jesus sa mga Pariseo. Nakakaawa kayo mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, mga mapagkunwari. Kaya ito pong daw mga Pariseo ay mapagkunwari, mga tagapagturo. Binibigay nga ninyo kahit ikapu ng inyong pampaalisang pagkain. Yan. Yung mga Pariseo po ay magaling magbigay ng tithes yan. Pati yung pampaalisan ng pagkain, ibinibigay nila. Ngunit hindi naman ninyo sinusunod ang mga mas mahalagang utos tungkol sa pagiging makatarungan, justice, mahabagin, at pagiging tapat. Yan na ito po ang nalilimutan nung panahon na yon. Bibigay sila ng tithes pero yung kanilang puso para maging makatarungan,
mapangunawa, mapagmahal, mahabagin, at pagiging tapat ang kanilang nawala sa kanilang buhay. Kaya dapat ngang magbigay kayo ng inyong mga ikapos. Kaya sabi nila, dapat nga magbigay kayo ng inyong mga ikapu. Ayan, dapat magbigay na ikapu. No? Ngunit, huwag naman ninyong kaligtaan gawin ang mas mahalagang utos. Kaya ang ayon lang ni Lord ay malimutan natin ang katarungan, ang pagiging mahabagin at pagiging tapat. Kaya year 2026, maging tapat tayo, praise God, maging mahabagin, maging makatarungan, at the same time, maging tapat din sa ating pong pagbibigay ng ating ikapu. Say amen. At alam naman natin, there is a great blessings in giving our tithes and offering. Kaya po sa lahat po ng mga nakikinig na hindi kayo wala kayong pinagbibigyan nyo ng tithes, okay, we can also receive your tithes to our church, Jesus Christ, the Deliverer Church. Ngayon, ano pa ang sabi ng Bible sa verse 8? Siguro verse 8 lang muna tayo ngayon. Ano? I will faithfully rewards my people for their suffering. Kaya, praise God. Kaya kung makita natin dito, meron pong tinatawag na suffering. I will reward, faithfully reward. Kaya sa Bible po, sa paglilingkod sa Panginoon, maging sa Old Testament until the New Testament, ay meron din pong tinatawag na suffering. And most na suffering po dyan ay ang mga tinatawag na mga persecution. Kaya sa iba't ibang bansa ngayon, meron tinatawag na persecution sa Nigeria, sa North Korea, China, sa iba't ibang bansa na kung saan ay pinagbabawal ang pangangaral ng salita ng Diyos, pinagbabawal ang mga pastor na maglingkod sa Panginoon, mangaral, pinagbabawal ang Bible. Pero purihin ng Panginoon dahil sa Amerika, dati bawal yung may cross, bawal magdala ng Bible, bawal ang prayer meeting sa eskwelahan, maging sa lahat ng institusyon. Na dating ang Amerika ay ginamit ng Diyos for the evangelization of the world, pero later on, because of panlalamig, nagkaroon po ng maraming deception, at ang Amerika ay tumigil po sa pagmimisyon. Kaya ang naging missionary po ay mga African, ngayon po ay mga mga East Asia, yung mga Asiano. At pero praise God, sapagkat ngayon po nare-revive ang Amerika. At nagpapasalamat din tayo kung meron silang presidenteng President Trump na kung saan nire-restore niya ang panalangin, pinare-restore niya ang panalangin para sa bansa. Pwede magdala ng Bible, pwede pong magdala ng mga praise God, at marami pong mga restoration. Pero sabi nga ng Matthew 5:10-12, pinagpala ang mga taong inuusig dahil sa pagsunod nila sa kalooban ng Diyos. Matthew 5:10-12. Pinagpapala kayo kung dahil sa pagsunod niyo sa akin ay iniinsulto kayo, inuusig at pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan. Magalak kayo at matuwa sapagkat malaki ang gantimpala ninyo sa langit. Alalahanin ninyo, inusig din ang mga propeta noon. Kaya meron pong tinatawag na mga persecution. Pero sabi ng Bible, mapalad kayo, kung tayo may pinag-uusig, pinagpapala kayo. Kaya there is a blessings. God will reward. Kaya huwag ka lang titigil. Kapag pinipashoot ka ng iyong magulang, classmate, teacher, opisina, katrabaho, you must go on to share the word, to preach the word.
Yes, sa iyong pamilya, huwag kang titigil. No? Kami nga ni Bishop Ted noong unang panahon, ang aming mother ay panatikong Katoliko. Pangalawa, siya po ay Rizalista pa, no? At maraming bisyo. Nung kami po ay nag-born again, galit na galit sa amin, pinagbabawalan kami, pinagsasaraduhan kami ng pinto, pinagbabantaan kami na patigilin sa pag-aaral. Pero kami po ay nagtiis, kami po ay nanalangin, pinag-ayuno po namin, at hindi kami tumigil sa aming pong paglilingkod sa Lord. At kaya dahil nagagalit yung aming mother, kaya doon po kami sa bubong, nagpe-pray, nagigitara. Doon po kami nanalangin. At hindi kami papapigil. Pero praise God, at naalala ko pa noon, pag ako'y umuwi sa gabi, ay pinagsasarahan ako ng pinto. No? Dahil nauwi ako, 10 o'clock sa Bible study. At ako po'y umakit ng bubong. Sa Quezon po ako dumadaan doon. Pero praise God, at nagbunga naman po ang aming pong pagtsatsaga, ang aming panalangin, at yung mother ko ay nakakilala kay Lord, natanggal ang bisyo, natanggal ang pagiging Rizalista niya, natanggal lahat ang mga pag-inom ng alak, paninigarilyo, at siya po ay naging totally committed Christian, at naglingkod din sa Panginoon. At sapagkat kapag nakita ni Lord na ikaw ay nagtsatsaga, gagantimpalaan ka rin ni Lord, pati yung pamilya mo. Isa sa gantimpala niyan, yung pamilya mo ay makakilala kay Lord. Praise God. At tandaan natin, lahat ng mga lingkod ng Diyos ay dumanas sa mga persecution. Pero sabi nga ng Romans 8:37, no, in all these things, we are more than conquerors through Christ Jesus. At tandaan natin Romans 8:18, para sa akin ang mga paghihirap sa buhay na ito ay hindi maihambing sa kaluwalhatiang ihahayag sa atin balang araw. Kaya there is blessings in the future, even here on earth. Kaya nung unang panahon, talagang kami po talagang naglalakad, sumasakay sa truck para sa, ako'y nagpunta sa Isabela, kami nangangaroling pa that time, nangangaral ang salita ni Lord, sinasakay namin mga truck ng ipa, truck ng palay, sumasakay kami sa truck, at nung namamaseheros, pero praise God, tayo nanalangin kay Lord, bigyan kami ng sasakyan. At dati po ang aking pong sasakyan ay Sprinter, yung ina-assemble, dinadala ko to kahit saang lugar, mission, at praise God, sapagkat ang Diyos po ang nag-improve, nag-accelerate ang blessings. At sapagkat sabi nga ng Bible, 100 folds of blessing here on earth and eternal life in heaven. Kaya po ngayon po, ang mga pastor ay talagang pinagpapala ni Lord, may mga sasakyan, sapagkat ngayon po ay mahirap na po mamaseheros. Mahirap na rin po ang mga pastor na may edad na rin po, na mamamaseros, at malayo rin po ang nararating. Kaya yung sasakyan po is necessity. Kaya po, purihin ang Panginoon, ang Diyos po ang nagbibigay ng sasakyan. Sapagkat sa dami po na nang na-born again na, may nagpapakasal, nagpapahandog, mayroon pong nagpapapray sa iba't ibang lugar, hindi na po kakayanin yan kung ang mga pastor ay walang sasakyan. Kaya kung yung mga pastor ay pinagpapala, binibless, ay magalak po tayo, sapagkat kapag ang pastor ay blessed, lahat din ng membro ay blessed in Jesus' name. At tandaan din natin, sabi ng 2 Corinthians 4:17-18. Okay, tutuloy na lang po natin bukas. Magpe-pray na po tayo.
Kaya tandaan po natin, babalik tayo sa verse 8. Pagpalain tayo lahat ng Panginoon at magpe-pray po tayo na patuloy na tayo po ay i-bless ng Panginoon. At ito pong tinatawag natin verse 8. More anointing, more power be upon us. At there will be no more oppression, and God will anoint you more than ever before. Just love righteousness and hate evil. Heavenly Father, by the anointing power of the Holy Spirit, we hate evil and we love justice. Panginoon, pagpalain mo, Lord, lahat ng iyong mga anak for this day. At patuloy kami lumakad in righteousness and holiness. Amen, O Lord, katulad ng aming Panginoon Kristo, you give Him a joyous or oil of joy above His compassion because He hates sins, He hates evil, and love righteousness. Panginoon, pagpalain mo lahat ng iyong mga born again, born of God, born of the Spirit. Patuloy mo kami, Panginoon, na lumakad sa iyong kalooban. Kami po'y mapuno ng lumakad sa katarungan, maging mahabagin, at maging tapat, at patuloy accelerate our anointing to release those who are oppressed in Jesus' name. Panginoon, sa lahat po na nagpapapray, lahat po ng aming pinapanalangin, ay patuloy magkaroon ng instant healing. Let there be a great deliverance in the people of God in Jesus' name. Ngayon, Lord, marami pong salamat. Pagpalain mo, Lord, ang aming pong prayer and fasting, our intercessory prayer for this day. Diyan po sa Manila, alas 3 ng hapon. At gayon din naman ang aming revival night, 6:30. Sa lahat ng gustong dumalo, inimbitahan po namin kayo to experience healing, deliverance, prosperity, and freedom. You can attend our revival night tonight in Jesus' name. Panginoon, marami pong salamat at sa araw na ito pinagkakatiwala ko, Lord, lahat ng pamilya po namin, hanap buhay, negosyo, trabaho, pati ang mga estudyante nag-aaral, apo, anak, protect them all from going out and coming in from this time forth and forevermore. At lahat ng GCT family, partner namin, I love you, Holy Spirit. Yes, lahat ng mga born again, born of God, born of the Spirit, here in the Philippines and around the world, be filled with the Holy Spirit and power in the name of Jesus. Thank you, Father God. We love you so much. In Jesus' name, amen. Okay po, God bless you. Ito muli ang inyong lingkod, Pastor Lawrence Walangin, with Pastora Donna Malangin kasabing, we are blessed forever, and God bless you all. In Jesus' name, amen.